Wala kang trabaho ngayon, Muhammad Pantas? Ayun. Ayan, si Abdulaziz. Ayan. Ayan na, yung paborito ni Stan. Ayan. Hindi na ako pa inahanap. Wari mo yan, okay? Masyaallah, tabarakallah. Sino nga? Sultan, sino nga yung pangalan ng anak mo? Ustad, si Muhammad Salman. Ayan, Muhammad Salman. Masyaallah, tabarakallah. Nagpapaturo ako paano lagyan ng pangalan. Hindi ako marunong ng Google Meet. Oh, kasi yan ata yung ginagamit ng anak mo eh, Google Meet. Oo, online. Google Meet yun rin, right? No, Zoom. Ayan, ito na si Khalid. Ayan, oh, anong ano? Yes. Khalid, anong ano? Ba't ka nag-hands up? ايش عندك؟ في مشكلة؟ ماشي الميرو. Okay. Okay, nasa na sila? Abdulaziz. Pag ano kayo, nagsalita kasi automatic naka-mute po ang inyong microphone. So, all you have to do is to ano po, turn on your mic para yan, sa ganun. Companion mode. Ano sando mo? Ustad, Yeah. Hudal? paano malagyan ng pangalan? Naka-anon yung akin. Naka-anon sa'yo. Wait lang. Dali lang ha. Sa iyo ata dyan, siya nata, may sa settings, wala bang hindi ka makakita ang settings dyan? My settings. Tapos hindi man makita. Nandito settings. Wait lang. Settings layout. Exit. Visual effects. Photo. Wala man ba ini? Tingnan natin. Ask in your tiles. Hindi, wala ano eh. Para sa pag-join ustad, no? O pag nag-join ka, kailangan may pangalan doon. Mag-exit ako ustad, join ako ulit. Oh, sige, sige. Ayan, Abdulaziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ano sa'yo mo? Bilis maka-join. Wala password. Oh, wala naman password yan. Automatic naman yan. Pag ginana mo yung link, automatic siya.
Dadalhin ka nito sa langit. Nakalag ba tayo, Stad? Yeah. Inshallah, ta'ala. So we are using an OBS platform. Yeah, hindi mo alam yan kasi sa mga social lang yung gumagamit diyan. Nakita ba yung live? Parang wala namang ano. Excited na si Pantas, oh. Kahiya naman. Kahiya naman sa kanya. Kasi baka mamay may magkakos na nun eh. Sayang naman yung oras. Mashallah. O sige na nga, start na tayo. Okay. So XI, explain. So let us focus the first ayah for the first ayah muna. Kasi since na hindi pa naman tayo kumbaga masinsinan yung pagtatafsir. So hopefully bago natin lisanin yung o bago natin tahakin yung tafsir ng bawat ayah ng Surah Al-Kahf, at least madaanan muna natin paano yung tamang pagbigkas ito. Then after that ay i-apply niyo yun inshallah. Okay? Inshallah. So bago ang lahat, then let us hear from Abdul Aziz. Si Abdul Aziz muna yung muna natin. Stad, naglalakad pa ako, wait lang. Anong lalakad? Away pa lang ako ng bahay, wait lang. Wait lang. Pero nakita niyo yung screen, di ba? Apo, Stad. Nakita naman sa O sige. So good. So pakinggan muna natin lahat muna, yung mga nandirito. Tapos saka natin ngayon himay-himayin paano yung tamang pagbigkas sa bawat bawat salita. Okay? Ano yung mga rules na dapat nating malaman para ma-apply natin yung tamang pagbabasa. Ay, si kapatid na Almero, lahat kayo nasa kotse ngayon. Ako lang ata nasa bahay. Waalaikumsalam wa barakatuh. Si Saydamin lang ata at saka ako yung nasa bahay. Okay? So sino ang gusto magsimula? Simulan na. Bago pa mahuli ang lahat. Bago pa kayo magsisi. Hanatin mo lang matapos na lahat. Sige, sige simulan mo na. Ano babasahin natin? Yan yung first ayah. First ayah. Yan, nakita sa screen, di ba? Apo. Okay, go ahead. Hindi ba kayo nagbabasa, Stad? Ano ba? Kailangan makita pag Hindi kasi dito kasi ang gamit ko kasi ngayon ay browser. So makikita talaga kasi full scale ng ng screen. Pero pag gamit niyo ang cellphone, kayo po ang niyan. Kung gusto niyo makita yung aya which is screen yung screen na shared, pwede naman kayong magbabasa. Halongkatin lang po niyo yung Google Meet. Nandiyan lang po 'yan. sige. Okay. Okay, yan natin itong ayan. Nakapin yung ni Muhammad Pantas yan nasa gilid. Hindi pala to kay Muhammad Pantas. Ayan. Okay, sino magbabasa? Go ahead. O sige na. Gusto makita yung nakapin na yung So, sige na babasahin ko na. bismillah. Ikram? Aywa, ikra, fadal. Sige na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Isa pa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Mashallah, tabarakallah. Okay. Mashallah, good. No, walang masyadong mali, no? Mashallah. Okay, walang masyadong mali, mashallah. So mamaya malalaman natin ano yung mga dapat na i-adjust diyan sa pagbabasa, especially yung mga masisela na mga letra na kinakailangan i-emphasize para magkaroon ng distinction sa ibang letra. Okay, go ahead. Sino yung susunod? Sino ang malakas ang loob diyan? Ustad, isang aya lang po ba? Ay, gusto mo sa 100 aya? Gusto mo? Isang aya lang muna tayo. Di, isang aya muna tayo. Okay? Para mag-focus kasi bago natin na kuhanan ng tafsir ng isang aya, at least malaman mo natin pagbabasa. Okay, go ahead. Isang aya. Mag-focus na muna tayo sa isang aya, tapos pag-usapan natin mamaya ano yung mga rules ng tajwid dyan. O, sino yung susunod? Ako na, Ustad. Okay, tafaddal, Almero. Klaro ba sa mo, Ustad? Oh, klarong-klaro. So, ikaw naman ang ipipin ko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Isa pa. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Okay, so may mga dapat kang i-adjust at ituwid paano yung tamang pagbigkas, yung abadihi. So makikita dito, mapapansin natin, lalagyan natin ito ng highlights, no? Ito yung ba, right? Yung ba na yan, nakita mo yung screen? Ustad. Okay. Yung ba na yan, ay, ang rules ng tajwid dyan, kapag ang litrang ba ay sakina, ang ibig sabihin ng sakina ay sukun, no? Yung silent, walang vowels, no? So, ibig sabihin dito, nagiging kalkala ang rules ng ba. So, kailangan ang ba ay kabilang sa kalkala, huruful kalkala. At alam nyo, ang ibig sabihin ng kalkala, ito yung bouncing letter ba? Yung abe, di ba? Abe. So, nagkakaroon siya ng sabihin natin kalkala, bounce. Yung sounds niya ay para siyang nagba-bounce. Kaya ab. Hindi yung pwedeng abdihi, kundi abadihi. Okay? Abadihi. So, pakiulit nga. أبدي. Aywa. So, basahin mo sa umpisa. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاب ولم يجعل له عوجا. O, bakit ka nag-stop dyan sa abadihi? Okay, dapat i-continue mo siya. Abadihil. Since na ay, yan ay alif, tawag dyan. Kumbaga, alif lam. Lam sakin na dyan. Okay? So, abadihil. Pakiulit. أبدي. Ayun. أبدي. O, pakiulit. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Okay, another thing, yung jim. Kabila ang jim ay kapag ang litrang jim ay sakina, ay automatically kabilang siya sa huruful kalkala o bouncing letters. Okay? Kaya kapag yan ay jim sakina, naging yaja. Para siyang bouncing din, nagbabounce siya. Yaja, 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 yaja'al. Okay, yaja'al lahu iwaja. Pakiulit. يجعل له عوجا. Yes. Pakiulit. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Okay, nag-focus ka sa pag-bouncing ng jim, subalit nakalimutan mo yung yung kalkala ng ba. Yo, di ba? So, abadi. Wag mong kalimutan yan. So, okay, ulit. أبد. Basahin ko na lang para
Chapter 18. Mm. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Good. At least nakuha mo na yung mga na-highlights natin. Another thing that you have to observe, yung ain. Okay? Yung ain, halimbawa, Alhamdulillahilladzi anzala ala. So, hindi ala. Okay? Kaya ala, yung kay ala sulman yan. Okay, ala. So, dapat ain. Iba yung hamza sa ain. Okay, malinaw? Kasi yung ain po, ito yung dapat yung isa yan sa mga actually na kinakailangan talaga ninyong bantayang mabuti ang pagbanggit ng ain. Malinaw kasi ang ain, magkaiba yan sa a. Ang a ay hamza at ang ain ay ain. Malinaw? At ang ain ay mula sa mga litrang halqiyah. Kumbaga ay top throat ba? Dito lumalabas yung litra niyan. Malinaw? Hindi a. Kundi malinaw? Okay. So, ala. Another ala, din abdihi. So, ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. So, ilang bang ayin dito sa aya na ito? Ang aya sa aya na ito ay 1, 2, 3, 4. Okay, so 4. Malinaw? Ulitin natin. Ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. So, pakiulit. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Okay, so you have to practice more no regarding sa ain. Malinaw? Ikaw nga hindi kundi hindi mo siya na ano kasi yung nakikita mo ako? Okay, yung ain dito yan sa lalaugan. Okay? Dito lumalabas. Ito yung makarij, no? Ito yung labasan ng ain. Okay, sa lalaugan. Kumbaga sa top throat. Dito yan. Okay? Kasi siyang hamza kasi nasa cave or sa matinatawag na mud sa jawf. Dito yun yan. Banda yun sa ano dito sa may bahaging no ng ngala-ngala sa itaas na bahagi. So magkaiba yung sa Malinaw? Ikaw nga. Ay, masyadong mayroong hugot yun, ha? May pinagdadaanan yung ano mo, ha? Yung ain. Okay? Mashallah, tabarakallah. Sige. Go ahead. So at least more practice para sa ganun ay siyempre kasi kailangan talaga ng iba yung ihinsayo diyan para masana yung yung mga kaloob-looban ng yung alam mo yun, nandito sa loob yung mga lalaugan, yung mga dila at kung ano-ano pa. Okay? So good job. Next, sino ang susunod? Afwan. Aywa? Sinong susunod? Walang naka-silent kayo lahat. Naka-mute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aywa, Abdul Aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Kapatid, parang may bagyo dyan sa sa hinaharap mo. Bakit mayroong
Background. Oh, yes po. Ikaw ba'y gumagamit ng electric fan? Ako, Ustad. Kaya pala. Nagdagan na, Ustad. Alisin mo na yung electric fan mo. Ulitin ka, Ustad? Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Okay, isa pa. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Aywa. Okay, good. Okay. So okay naman yung pagbabasa mo. Medyo matamlay lang. Nakabuhay-buhay. Parang napipilitan ka ata, no? Hindi ka naman napipilitan yan. Hindi naman, Ustad. Hindi na. Kaunti lang. Wait lang ha. Ayusin ko lang tong ano. Wait lang ha. Na, paano ba ito mag-iris tong ano? Yan, welcome kay Muhammad Medina. Ay, bakit na-iris to? Uy, wait lang. Paano ko ba yung ma-iris to? Hirap kasi gamitin tong ano. Selection. Wait lang, mas maganda gamitin yung okay, sinong sunod? Yan na? Kasi po, Ustad. BCC Fawaz. BBC, available yun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yes. Sino yun? Si Medina? Salam. Wait lang ha. Wait lang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh, kapatid. Ahlan. Rinig na ako, alhamdulillah. Wait lang ha. Nasa duty ka? Uy! Yan, sir. Opo. Dala-dala yung ako. Wala na naman trabaho. Okay. O sinong sunod na ano? Maglakas ng loob. Salihoy. Sino? Hindi mo siya salihoy? Si Ang ganda ba? Saidamin. Faddal. Ustad, try Ustad. Inshallah. Okay. Wahid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, hindi awu ha. Ano lang natin ha, hindi awu, hindi para kang aso. Niyan, awu. Okay? Hindi yan, kundi au. Dalawang ano yan, dalawang magkasunod na litra. Hamza sa kain. Au. أعوذ Ayun, a'udhu billah. Faddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, hindi siya tawag dyan ha, hindi siya audo. Iba yung do sa dhu. Wait lang, naka-live ba tayo? Saan lang na? Iano ko lang. Parang hindi ata tayo nagla. A'udhu billahi minash shaitanir Kasi wait lang ha. Iano ko lang tong ano. Wait.
Wait lang mga kapatid ha. Ay, trial pala yun. Sandali lang. Uy, naku, subhanallah. Ended. Ustad, nakalive ba tayo, Ustad? Kanina naka-live. Eh, dumating si Medina, wala. Minalas. Joke. Joke lang. Joke lang. Natakot siya boss, hindi ko mahalag. Baka naman seryosohin ng mga natin. Mga bashers. Alam yun na. Okay. Kaliwali bashers. Kaliwali. Kaliwali. Sabi niya ito na si si Medina. Nasa bawas. Aywa. So, go ahead. Fadal ya Medina. Hindi na Ustad o hindi na Ustad o ako. Ay, sorry. Sa idamin. Sa idamin. Yes, Ustad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Sa pa, pakiulit. Sana sa A'udhu Billahi Ustad. Oh, yeah. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, yung dal, okay, ito. Iba yung dal sa dal. Yung a'udhu, hindi siya a'udu. Okay? So, a'udhu, yes, yon. Ang tamang pagbigas ng dal, yung dulo ng dila mo, yung tip of your tongue, kailangan mo siya, ilapat mo siya doon sa itaas na bahagi ng ngipin mo, doon sa loob na bahagi na dal then produce a sound dal. Yes, hindi dal, kasi ang dal yan ay sa part yan ng part ng kumbaga ng ibang makharij yan. Ang dal ay sa tip tongue yan. Dal iba yung dal sa dal. Okay, ikaw nga, dal, a'udhu. Yun, okay? Good. Next, sige, go ahead. Continue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, next, yung ton, shaytan. Po. Okay? Po. Hindi siya tan. Kasi ang shaytan, hindi na yun shaytan na. Matutuwa na yun si Iblis pag ganyan, kasi shaytan, mali ang pagbigas mo ng pangalan niya. Okay? Shaytan. Pon. Okay? Shaytan. Okay? Pakiulit. Go nga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, good. Isa pa ha. Ang kapag binanggit mo yung, kasi ang pa kasi, isa sa mga katangian ng pa, huruf al-mufakhama. Tafkhim. Pa, ibig sabihin, makapal siya. Pa. So, ang shin naman, which is yung shay, which is shin yan, di ba, literang shin. Ang shin ay murakkak. Ang ibig sabihin ng murakkak ay manipis. So, ang pagiging makapal ng pa, wag mong idamay ang pagiging manipis ng shin. Okay? Kasi pag dinamay mo yan, problema yan sa korte. Nang nadamay ka ng iba, baka idimanda ka. You know? So, hindi siya shaytan, kundi siya, okay? A'udhu billahi minash shaytan. Okay? Shaytanir rajim. Okay, pakiulit.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okay, go ahead. See, continue. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Okay, isa sa mga observe mo dito, ito makikita mo dyan, di ba makikita mo yan na, di ba yan? Nakita mo ba ang screen? Nakikita mo yan? Yes, Tay. Yes. O, yan. So, yan ay, Yeah. okay, although ang rules dyan, hindi naman siya sapilitan, pero mas mainam na bigyan mo din siya ng, ano ba, bigyan mo siya ng, kumbaga, ng pansin. Diba? Kasi ikaw kaya hindi pansinin, masasaktan ka, diba? Ganon din yon. Okay. So, ganon din yon. So, kailangan bigyan mo ng pansin yan dahil merong special na, ano dyan, na rules, no? Na mad, ang mad, ibig sabihin ng mad, yes, ang prolong kasi yan, na kung saan, although, ito ay hindi sapilitan, pero mas maganda, na yung known na pagbabasa, ito ay binibigay yung apat na harakat dito. Nang ibig sabihin, ito yung jaiz al-munfasil. Kanina, mad al-jaiz al-munfasil. So, mas maganda, at which is yan yung known na kung kaya, bigyan mo siya ng apat na harakat, apat na segundo. Okay? So, alhamdulillahilladzi anzala. So, yun. So, apat na harakat ang ibibigay mo. Fadal. Ustad, hindi naman malabas yung live mo. Oo nga, bakit kaya no? Hala, baka ako ay, na restriction, baka may Siguro, Ustad. hindi. Nagkakaroon sa live mo, Ustad. Wait lang ha. Ididimanda ko yung Facebook na yan. Maraming basher. Ba't kaya ganun, no? Hala, baka naanuan ako, baka na-restrict ako ba? Hindi naman, pero hindi ko alam ba nung dahilan nila. Wala na akong pag-usapan. Minsan pagka yung binabasa, nakaka-copyright siya. Oo, mga buses nyo naman, hindi makaka-copyright yung mga buses ninyo. Tingnan natin. Ulolo. O, hindi siya nag-ano. Oh, nagla-live naman dito kaso lang hindi siya nag-appear in public. Tingnan no, nag-live ako ngayon. Nakita niyo ba? Nag-appear hindi? Wala, Ustad. Alo? Loko. Hindi nga. Wala, Ustad. Wala, Ustad. Wala. Wait lang. Nakaka-copyright yung boss niya, madalas magaganda daw kasi may masa. Dahil dyan. Lumabas kasi sa live na yun. Lumabas sa live na yun. Si Bantas. Sino bang may sala? Subhanallah. Bakit ganun? Try ko ulit mo muna. Dinaya ng Facebook. Grabe. Wait lang, tingnan ko sa isang cellphone ko. Ba't ganyan? No? Sana Ay, maraming cellphone. Marami kasi nagmamahal, kaya ganyan. Sana. Share your blessings. Sana So, hati- maraming nagmamahal. So, hatiin natin ang cellphone, ganun. Tingnan ko nag-live ako ngayon. Okay na, kasi nakapula na kanina nakaputi Tingnan mo kung ano. Tingnan nyo kung ano. Naka-live na nakita nyo. Nakita nyo yung live.
Naka-public naman siya. Ayun, meron na nag-watch. Sabi, nakita na. Okay. So, go ahead. Hmm. Ano pala, pag cellphone na, pag iPhone pala yung gagamitin, yun, pag hindi, maarte din tong ano, no? Okay, go ahead. Say Damin. Okay. Hindi naman sa akin start. So tulad ng sinabi natin dito, okay? So yung iba muna na i-mute muna yung ano, i-mute niyo muna yung ano. Ayan, so say Damin, i-unmute mo ang ano mo para at least ikaw lang ang maingay. Okay. So go ahead. Ito, makikita natin dito. So ang rules niyan ay jaiz al-munfasil. Nang ibig sabihin ay pwede. No, pwede kang magbigay ng 4 na harakats at pwede kang magbigay ng 2 haraka o kaya segundo. No, pero mas mahina at mas known ay yung 4. Malinaw kaya nga na meron siyang sign na para siyang wave sa itaas, no? Okay, pakiulit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Good. Pero yung B, i-emphasize mo yung kanyang pagiging kalkalan niya, yung ab. Yes. Abdihi. Okay, abadihi. Ulitin Ustad. Oo. الحمد لله الذي أنزل على عبده Aba. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Okay, good. Yung iwaja ka sa'yo, parang hamza yung dating. Ay, iba yung ay waja. Ikaw nga? Iwaja. Okay, isa pa? Iwaja. Oh, talagang talaga yung ano mo yung ay. Ayan, dito yan sa ano, lalaugan, ha? Ay. Hindi ay. Hindi ay, kundi ay. Hindi ay, yes, ang pangalan ng letra ay. Pero kapag in-apply mo na siya, pag binasa mo na siya, hindi na siya ay, kundi ay. Kasi kasra kasi yan eh. Okay? Ay waja. Ay waja. Isa pa? Iwaja. Isa pa sa ulit, umpisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. Huwag mong kalimutan ang kalkala. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Okay, so i-improve mo yung ayn mo, ha? Okay, so i-practice mo na mabuti pa paano yung ano. Pwede kang pwede kang sumangguni sa YouTube, marami yan, paano yung tamang pagbigkas ng ano, ng mga letra. So, malinaw. At saka isa sa mga napakahalaga talaga na pag-aralan in terms of pagbabasa talaga ay pag-aralan mabuti yung mga makharij al-huruf, yung mga labasan ng letra. Kasi doon mo talaga maibibigay yung mga karapatan ng mga letra. Okay? So, jazakallahu khair. Good job. Afan. Okay, sinong sunod? Aywa, tafaddal. Medina. Muhammad. Ako lang inshallah. Ilan aya po ito? Isang aya lang. Masyado ka na mga ano. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Pwede na mag-imam sa haram, no? Masya Allah. Allahu Akbar. Pwede na, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Okay, kasi si Muhammad Medina talaga, mayroon talaga siyang background sa pag-aaral ng tajwid. Kaya medyo nakabisado niya yung kanyang mga binabasa, Masya Allah. Pero kunting hasa, kunting push, Masya Allah, magiging ano na yan. Magiging imam ka na talaga ng Masjid Quba. Ano pa ba yung WhatsApp na memorize? Ano naman yan, dua mo sa Allah, ya Allah, gawin mong madali para sa akin ang pagsaulo ng iyong salita. Okay. So next, jazakallahu khair kapatid Muhammad. Okay, sinong next? Sinong ano? Sino na nandito na hindi pa nakapagbasa? Si Tahan, Yusuf. Gusto mo mag-try? Sige pa, Ustad. Faddal. Clear ba ako sa mga Hindi, okay. Liwanag naman. Okay na po. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Okay, wag kang mag-post dyan. Okay? Sabi na, walam yaj'al lahu aywaja. So, parang naubusan ka ng hininga. Naintindihan kita. Alam kong uhaw ka. Alam kong gutom ka. Okay. So, isa pa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi الكتاب ولم يجعل له عوجا. Okay. Good. Inshallah. Maraming salamat. Jazakallahu khair, kapatid na Yusuf. Okay, next sino pang hindi nandito? Sino nagtaas ng kamay? Okay, si Gerald. Dito ba? Gerald Castrense. Hello. Gerald. Are you there? Naninilip ka lang dito, ha? Hindi ka magpa-participate. Naka-ano ka siguro, naka-silent ka. Naka-mute ka. Salita ka naman. Gerald. Ano ba? يا حمزة ايش هذا؟ Okay, since wala si Hamza, si Elizar. Nag-drive si Elizar. Naka-mute ka. Tatry ko sa kahit na Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Shaytanir. Double R yan. Shaytanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. الحمد لله
Ladhi, aywa. Alhamdulillahilladhi. Uy, sandali lang, wag kang nagda-drive ka, wag kang tumingin. Baka tayo pang masisi sa mga ano mga mangyari sa iyo abang ano, pambihira ka. Kasi halatang tumitingin ka sa ano eh, tapos nagda-drive ka eh, masisi pa tayo din eh. Yung unang aya. Para malinaw yung binabasa ko. Lagay ko sa Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Okay, ano bang binabasa mo? Yung transliteration o yung original text na Arabic? Original Ustad. Wow, mashallah, tabarakallah. Okay? So, uminto ka na ba o bang nagda-drive ka? Uminto ng Ustad kasi stop. Okay. So, isa pa, basahin mo. Kung huminto ka, basahin mo sa start, sa pinakasimula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladhi Anzala ala abdihil kitab. Okay, pag nagtumigil ka dyan, so automatically yung ba nagiging sukon. So magiging kalkala yun. So kitab. Malinaw? Pero pag tuloy walam yaj'al lahu okay, iwaja. Okay? Jazakallahu khair kapatid. Mashallah, kahit nagda-drive ka, mashallah, tabarakallah. So wala nang magbabasa o wala na. So ating explain ito. At yung mga dapat nating matutunan dito inshallah. Okay? I-resume muna natin ito. Okay, dito sa start natin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okay. So isa-isahin natin dito yung alhamdu. Sa alhamdu muna tayo. May mga nagbabasa na yung dyan sa word na yan, may mga, kahit sa Suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, no? Alhamdu. Na yung lam dito, okay? Yung lam, alhamdu, nagiging sound kalkala. O, sound kalkala. So, hindi siya pwede na gawing kalkala kasi nga, hindi naman talaga siya kabilang sa mga litrang kalkala. Okay? Now, bakit naging kalkala yung minsan yung lam sa mga ilan sa mga nagbabasa? Kasi nga, binibitawan pa yung dila nila sa pagkakabit doon sa, sabihin natin, doon sa kinakabitan dito sa loob ng bibig. O, kaya, alham, di ba? Binibitawan agad. Malinaw? Saka, susunod nilang bigkasin yung ha. Kaya nagiging sound kalkala. Subalit, ang tama ay hindi siya pwedeng bitawan. Kumakapit na nga yung bagay na yan eh. Tapos bibitawan mo. Di ba?
Ikaw naman. May hugot ko sa sanad. Maawa ka naman dyan. So, para maibigay mo yung kanyang karapatan, hayaan mo siyang kumabit. Oy, hindi natin pinag-usapan ito yung asawa, ha? Okay. Baka naman mapunta sa iba niyan. Okay, yung mga seryoso diyan sa buhay, bawal din eh. You know? Okay. Kaya ang tamang pag diyan, wag yang tanggalin sa pagkakabit hanggang sa mabigas sa yung susunod na letra. Kaya o di ba? Makikita mo diyan, no? Kaya kasi pag binitawan mo agad yung pagkakadikit ng dulo ng dila mo doon sa loob, nagiging sound kalkala. Naging alham, 'di ba? Mali 'yon. Kaya alam mo yung pagkakaiba? Di makikita nyo? Since na ang sunod na letra ay ha, so dapat di ba? Hindi alaha. Mali talaga 'yun. Okay? So, 'yun yung mga observation na dapat ninyong matutunan. So, di makikita. So, hindi mo pwede siyang bitawan hanggat sa mabigkas mo ang litrang susunod. Kasi pag binitawan mo nga yun, hindi mo na ibibigay yung karapatan nito. Diba? Yung kanyang tamang makharij. Okay. So, yan ang isa sa mga dapat obserbahan. Alhamdu. Now, next letter, yung ha. Ang ha ay kabilang sa litrang o huruf o tinatawag na huruf halqiyah. Okay? Ito yung mga litra na lumalabas sa lalaugan, throat, sa top throat. No? Ha. Yung mga letra kasi dito sa lalaugan na lumalabas, mga sweet sila eh, 'di ba? Kagaya ko. Joke. Okay. Ha, 'di ba? Yung sa tinatawag na ha. Okay, ha. Kaya nga sa mga Arabo, sa pag nagtatawag sila sa kanilang habibi. Hindi habibi. Hindi na hayon kundi hayon. 'Di ba? Habibi, 'di ba? So nagiging sweet yung pagbigkas niya. Ang sweet talaga noon, 'di ba? Habibi. 'Di ba? Inihubbuk, 'di ba? Kasi nga yung ha ay mula sa dito yan sa lalaugan. Kaya alhamdu. Hindi siya alhamdu. Okay? So dapat yung malaman ano ba yung mga litrang lumalabas dito sa lalaugan. Tapos sa ganun, para masanayan ninyo paano ilabas ito ng tama. Kasi kapag talagang mali ang labasan, talagang kahit naman saan kapag mali ang labasan, 'di ba? Bukol ang kalalabasan. 'Di ba? So ganun din mga kapatid. Puro ka tawa ng tawa niya pag nabangga ka diyan, ikaw talaga. Okay. Next, bababa na ako sa mamimili ulit. Ay, okay. Okay, sige. So, yun, di ba? So, dapat ay tamang talaga. Ganun din yan. So, kaya nga't mayroong specific na makharij al-huruf ang bawat salita ng Arabic. Para sa ganun, mabanggit ito ng tama. Kaya, di ba? Okay, al-ha. Yung mim, nakasunod na litra sa mim, ay mim mula sa mga litrang lumalabas sa tinatawag na saan? Sa shafatain, no? Sa lip. Sa dalawang lips. No? Subukan yung banggitin ang meme na which is sa akin na hindi na nakabuka ang bibig ninyo. Iwan ko lang kung saan planeta ka pupulutin. You know? hindi mo babanggit yung meme. Yung kapag nakabuka ka yung dalawang lips mo. Kailangan tikum, no? Kailangan magkadikit ng yung dalawang labi mo. Ikaw nga Abdulaziz, I challenge you. Okay, bibigyan kita ng 1,000,000. Banggitin mo yung meme. Yung sa akin, na hindi nakadikit sa labi. Dalawang labi. Hindi magkadikit. So, kailangan talaga yan ay dalawang labi. Alham. Okay? Ang hirap nun kapag hindi mo talaga maibibigay yung yung meme kapag hindi magkadikit yung dalawang labi. Kaya alham, okay? Alhamdu. Yan. So yun alhamdu, hindi alhamdu. Mali yun. Alhamdulillahi. Now, dito tayo sa lafdhul jalala. Now, bakit lillahi at hindi lillahi? Sino makasasagot? Sino ang kaya magbigay ng kasagutan at i-explain niya? Dahil sa kaswa. Ano?
Kasra yung sinundan. Kasra yung sinundan o yung una? Yung una. Kaya una. Kaya manipis. Good job. Kasi ang lam, nag-iisang lam na kasi ganito yan ha. Alam natin no, kung i-categorize natin, marami ang tinatawag na sabihin natin, marami ang pagdating sa pagiging manipis at magiging makapal, hindi lamang ito. May mga palagian habang buhay na makapal na litra, ano man ang kalagayan, mamatay man ang kuko mo, no? Hanggang sa magunaw ang mundo, nagiging makapal habang buhay yon. At may the same time, on the contrary, may mga litra ding manipis habang buhay, manipis. Diba? Mamatay na yung relasyon ninyo, nandiyan pa rin siya manipis. Okay? At iba, may mga litra din the same time na alam mo yung parang para silang inahalimbawa sa mga ano ba yung hayop na nag-iiba yung kulay? Alam niyo 'yon? Onyango. Okay, nag-iiba yung kulay. Ibig sabihin, nag-iiba-iba sila. Minsan naging manipis at minsan nagiging makapal. Parang ibang mga tao na kasamahan natin sa trabaho, no? Nakarelate kayo? Minsan may isang makapal, minsan manipis. Nakaka-relate. may mga kapasama sa trabaho na unyango sila, no? Okay. Okay, anyway, saan tayo mapupunta na mga kapatid? So, ganoon din na may mga litra din na kung saan ay makapal at minsan ay manipis. Depende sa katabi. Depende sa tinatawag na katabi at depende sa haraka o depende sa vowel. Okay? Now, yung isa na dito yung lam. Yung lam, yung case niya ay nag-iisa lamang kapag ito ay matatagpuan sa lafdhul jalala. Kapag matatagpuan sa pangalan ng Allah. Kasi kapag ang litrang lam ay hindi siya matatagpuan sa lafdhul jalala, mananatili siyang manipis anuman ang kalagayan niya. Okay, anuman ang kalagayan, manipis talaga siya. Pero once pa ang lam na yan, it founds o sa tinatawag na lafdhul jalala sa pangalang Allah, minsan naging manipis at minsan nagiging makapal. Now, in this case, nagiging manipis siya kasi nga ang haraka o vowel ng litrang nauna sa kanya, which is yung first lam ay kasra. Then, automatically, yung sunod na lam. Kasi ang lam na pinag-usapan natin dyan na parang unyango, yung pangalawang lam sa lafdhul jalala. Di ba? Nakikita ninyo dyan? Hi, you're so beautiful, baby. Okay. Oh. Si Hasna, pumunta na dito na. Gusto maki-join. Okay. Doon ka. Kasi mo kaya mag-join siya sa ano. Huwag siya puro pakyut doon sa ano. Okay? So, ganun yun. So, nakikita mo, di ba dalawang lam yan? Di ba? Okay. Yung unang lam at saka yung pangalawang lam. Di ba? Ang nagbabago dyan ng pagiging manipis at makapal, yung pangalawang lam. So, depende yan sa haraka na nauna sa kanya, which is yung first lam. O kaya, sa mga ibang pagkakataon, yung mga bago mag-first lam. Okay? Kapag ito ay, subhanallah itong batang ire. Gusto makisali, no? So, yan. Since na yan ay kasra, so automatically, yung lam dyan is murakkak, nagiging tarkik yung ano ng lafdhul jalala. So lillahi, hindi lillahi. Okay? Masyado kang social kapag lillahi. Okay? Wala ka sa wisyo pag ginawa mo yan. So alhamdulillahil. So dito alam natin yung ha. Yan, yung ha is matigas yan. Hindi naman matigas. Yung ha ay kabilang sa sabihin natin, no, lower throat, asfal halq. Dito lumalabas yan, ha. Ay iba ay dito, kumbaga malapit sa dibdib ang labasan yan. Okay? Alhamdulillahi. Okay, alhamdulillahilladhi na dhal, yung dhal na yan. Yung dhal na yan, alam natin yung dhal ay kabilang sa litrang tiptang o tarafal lisan. Tarafal lisan sa tiptang dhal. Nakalapat yung dila. Yung dulo ng dila, dhal. Para sa ganun, ma-perfect yung pagbanggit ng dhal, kailangan yung dulo ng dila mo nakalapas siya doon sa ngipin, sa itaas bahagi, doon sa dulo ng ngipin, sa ilalim bahagi, no? Sa loob na bahagi. Dhal. So, alhamdulillahilladhi. Now, next, ang dapat na obserbahan dito, ito, makikita niyo yan.
O bakit siya nagkaroon ng ganyan, yung wave sa itaas? Kasi nga, yung kasunod niya, kasi mad yan. So, basically, kahit wala yung anzala na word, mad siya, la V. So, since na ang kasunod niya ay tinatawag na hamza, okay, hamza, ay ang tawag dyan sa, ano yung hamza na yan? Hamzatul qata o hamzatul wasal? O, sa mga nag-aral ng hamzatul qata. Okay, hamzatul qata. So, ang hamzatul qata dyan, since na ang kasunod ay hamzatul qata, so, ang mad dito, nagkakaroon ng, kumbaga ng share ng kanilang, ng value. Okay? Kaya, ang tawag dyan is mad jaiz al-munfasil. Ang mad al-jaiz al-munfasil, for your information, nagiging munfasil sila dahil nga hindi sila kabilang sa iisang salita. So, sila ay hiwalay na salita, yung alladhi at saka yung anzala. Okay? Kaya naman, okay, ay nagiging mad jaiz al-munfasil. Pag sinabing jaiz, ito ay pinahintulutan. Hindi siya wajib. Pag pinahintulutan, meron kang option, di ba? Parang pag-aasawa, meron kang option na dagdagan, meron kang option na hindi pala bawasan. Okay. Okay. Tabi-tabi po yung mga ano diyan, may katabing asawa, baka kurutin yung kanilang abot. Okay? Kaya pag nag-explain tayo dito, kailangan malayo kayo sa asawa ninyo, ha? Okay. So, yan. So, pwede mong ibigay ang dalawang harakat, which is 2 segundo, at pwede mo siyang ibigay yung 4 na segundo. So, pag dalawa, alhamdulillahilladzi anzala. So, it's normal, kumbaga. Pag 4, so, dadagdagan mo siya ng another 2 seconds, no? Alhamdulillahilladzi. So, yun. So, mahaba siya. Okay, next na dapat nating obserbahan dito sa aya na ito. Good luck sa mga hindi umatin dito, ha? Okay. Ito, yung hamza, kasunod ang nun sakina. O, anong rules dyan? Sa mga nag-aaral ng tajwid, anong rules? Okay. Yan ay, ano? Ikhfa. Mashallah. Ikhfa, okay? Anong ikhfa dito? Is tarkik o tafkhim? Manipis o makapal? Manipis. Za. Oh, manipis. Mashallah. Mashallah. Sabi ko sa inyo, guru niyan si Muhammad sa sa tawag diyan sa tajwid. Mashallah, tabarakallah. Mashallah. Sana mahawaan tayo ni ano, no? Amin. Walang imposible, no? Mashallah, tabarakallah. Amin. So dito, kailangan ay yung yung karapatan ng tawag diyan ng ikhfa, no? Ikhfa ay kailangan hindi siya malinaw na nun sakina ang pagbanggit. Kaya nga literally ang ibig sabihin ng ikhfa nakatago or nakakubli. Okay, from the word makhfiya, no? Ang ibig sabihin ay sino itong si Niño Jesus? Niño Jesus, Santo Niño. Okay? Abdul Hakim pala yan. Assistant mo pala yun. Si Pastor pala yan. Pastor pala yan. Mashallah, tabarakallah. Hindi makapagsabi. Bakit hindi alam pa paano i-unmute? Anyway. Ninyo na, Jesus pa. Kaya nga di ba? Parang Santo Niño, Santo Namo, Santo Diddo, Santo Diri. Mashallah. Okay, so dito yung ikhfa. So, kailangan nakakubli, hindi siya malinaw. Kumbaga, ang isa sa mga pagkakaiba ng ikhfa at saka idhar ay bukod sa pagiging malinaw ng idhar at pagiging medyo malabo ng ikhfa, ay yung tinatawag na prolong. Ibig sabihin yung pagpapahaba, no? Kaya, ang zala, so hindi siya magiging ikhfa kung hindi mo siya ibibigay yung para siyang pagpapahaba. Okay, kaya nga meron siyang ang karapatan ng ikhfa ay gunna. Okay, a gunna sound. You know? So, ang gunna, ito yung tinatawag na sabihin natin ay kumbaga nasal sound. So, ang zala, hindi anzala. O, kasi ang idhar, walang pagpapahaba. Okay, kailangan direkta, tapos tahasan siya, at malinaw yung nun sakina. Okay, so ulitin natin, kapag ang nun sakina ay sinundan ng za, nagiging ikhfa. Ikhfa, tarqiq.
At ang ikhfa, kinakailangan mayroong gunna. Nina? Na kung kaya, anzala. Okay, hindi siya anzala, mali. Okay, para siyang ngungo ba? Anzala. Hindi rin anzala, para ka siyang karabaw, no? Okay, parang baka na kumbaga na sinakal. So hindi ganun. So anzala. So alhamdulillahilladzi anzala ala. Okay? So dito na isa sa mga dapat na obserbahan yung ain talaga. Marami dito na hindi nakakuha talaga yung tamang pagbigas ng ain. Yung pagkakaiba ng hamza at saka yung ain. You know? Ala. So ala, of course, meron siyang mad, tabi'i. Ala abadihi, yan, another ain. Okay? Now, dito yung ba, sakina, which is, alam natin kapag ba, sakina, automatically yan ay qalqala. Now, ibanggitin ang tinatawag na daraja ng kalkala o stage ng kalkala. Anong klase ng, ilan ang klase ng kalkala? Kayo ba? Sige nga. Bilang review yan sa mga masyara scholar natin. 5. 5 ang kalkala, 5 ang, hindi, ang litrang huruf al kalkala ay 5. We're talking about the magnitude, kumbaga, yung tindi nito at saka yung bigat nito, no? Ilang bahagi, ilang bahagdan. Okay, sige nga, sino makapag-review? Sino yung ano? Kasi kailangan ko rin ng review, ang tagal ko nang hindi ako nagturo ng tajwid. Call of friend. Hindi na. Hindi na, kapatid. Ikaw lang naman ang natin dyan. Sige na. Sige. One time. Okay. Tatlo ang kumbaga, tatlo ang kategory or sabi natin ang kisim or uri ng kalkala. Una yung kalkala kubra at pangalawa kalkala wusta at yung pangatlo yung kalkala sugra. Okay, yung ibig sabihin yung kubra, ibig sabihin yung major kalkala. Then pangalawa yung middle kalkala, then yung pangatlo yun yung sabi natin na little kalkala, kumbaga. Okay? Or sabihin natin na yes, yung malaking kalkala, gitnang kalkala at saka maliit na kalkala. Now, ang tanong kayo, since nalaman nyo na yung tatlong uri ng kalkala, now ang baja na abadihi, saan siya mapabilang sa tatlong kategorya? Sa kubra, sa sugra, o sa wusta? Okay, bakit mo nasabing ito ay justify mo? Bakit mo nasabing ito ay kabilang sa sugra? Nasa gitna po siya. Okay, nasa gitna siya. Good. So, yun. So, lahat ng mga huruful kalkala, kapag ito ay matatagpuan sa gitna ng isang salita at tuloy-tuloy ang pagbabasa, ay ibibigay mo dito ay walang iba kundi ay sugra. Aba. Hindi siya tinatawag na, hindi mo siya pwedeng exaggerate na abadihi, no? Hindi na? Para siyang bahagya. Okay? Bahagyan tinatawag na, no? Aba. Ano na siya? Abadihi. You know? Halos nga hindi mo dahil sa pagiging bahagyan, halos hindi mo siya mapansin na yun ay ano na. Okay? Pero, ang pinaka-perfect dyan, kailangan at least malaman at matunugan, kumbaga, yung pagiging kalkalan nito. So, abadihil kitab. Okay? Now, dito, mayroon akong tanong dito. Abadihil, ano to? Shamsiya o huruful shamsiya o huruful qamariya? So, abadihil kitaba. Yeah, abadihil. Lam al-kamariya. Okay, good. Sapagkat ang kasunod ng lam sa akin na ay kaf. You know? Na kung kaya nagiging zahir, naging idhar ang sabihin natin ng harf lam. Kaya abadihil, malinaw ang pagiging lam sakina. Abadihil kitaba walam walam. Dito ang mim, dapat nating maobserban yung mim. Katulad ng mim sakina dito. Nagiging walama yaj'al, nagkakaroon siya ng sound mutaharrika, no? Yung mim kapag binitawan mo agad siya, no? Binitawan mo agad yung pagkakadikit ng dalawang labi. Kasi ang katangian ng mim sakina, walang duda, ay shafatain. Ibig sabihin ay kailangan magkadikit yung dalawang labi. So subukan mong ihiwalay yung dalawa, no? Agad-agad mong ihiwalay. Alam mo, ang ganda-ganda ng relasyon nila tapos sa paghihiwalayin mo. O talaga, pasaway ka. Mali na. Okay. So walam,
Okay? Di ba? Makita mo, wala ma yaj'al. So, nagkakaroon siya ng vowel kapag ginawa mo talaga yon. So, hindi mo siya pwedeng ihiwala yung dalawang labi. Kasi yun ang katangian niya. Okay? Kapag mim sakina. Walam yaj. Okay? Agad-agad ka, pumunta doon sa ya, no? Saka mabitiwan yung dalawang pagkakadikit ng dalawang labi. Kaya walam yaj. Hindi po wala ma yaj. You know? Okay, next. Yan mga napakahalagang obserbasyon na dapat sabihin natin ay, ayan, nagbagong anyo ng pangalan si kapatid na Niño Jesus, no? Okay. Sa katauhan ni Isa, Istinor. Waalaikum barakat. So mamaya, pang finale ka talaga mamaya kapatid na Isa, pag matapos natin i-explain ito, ha? Okay. So, walam yaja. Now, dito ang jim. Alam natin ang jim ay kabilang sa huruf al-qalqala. Okay, now, banggitin ang mga huruf al-qalqala. Ano yung mga huruf al-qalqala? Sige nga. Sagot. Sagot po. Qatabun jad. Okay, ito ay pinagsama sa isang phrase na qatabun jad. Okay. Qaf, ta, ba, jim at saka dal. Linaw? So ang tanong, kailan magiging kalkala itong 5 na ito? Kailan? Yes, kapag ang kanilang posisyon o ang kanilang estado ay sukun. Okay? So kailangan ibigay ang tinatawag na kalkala. Sifa, kalkala. Now dito, since na jim ay kabilang siya sa huruf al-qalqala, now ano siya? Sa haling kategorya siya? Sa kubra, sa wusta, o sa sugra? Sagot. Saan kabilang? Sa kubra, sa wusta, o sa sugra? Sugra pa rin. Ulitin natin ha. Ang kalkala, mga kapatid, mapapabilang sila sa kategorya o uri ng sugra kapag ang huruful kalkala ay makikita sa gitna ng isang salita at tuloy-tuloy ang pagbabasa. Okay, maintindihan ba? Naintindihan ba ga? Okay. So walam yaj'al lahu. So dito makikita natin diyan yung dalawang lam na matatagpuan sa magkaibang salita. Yaj'al pati lahu. Okay, now ang tanong dito ngayon, mayroon akong tanong dito, sa anong rules ng tajwid dito? Yan. Dalawang lam tapos ay magkasunod, no? Dalawang lam tapos magkasunod. Anong tawag dyan? Ang isa is lam sakina, ang isa may lam mutaharrika. Altikaw sa akin na yun. Walang dalawang sukun dyan. Okay, walang problema. Okay. Yan, ang tawag dyan ay idgham kamila. Okay? Okay, so hindi ka pa nakarating. Okay, yan ay idgham. Kasi ang idgham, hindi lamang ito usapin na may kaugnayan sa nunun sakina. Okay? May mga ibang parte at ibang mundo ng idgham. Linaw? Okay, malawak ang mundo ng idgham. Linaw? Okay, dadalhin ko kayo sa mundo ng idgham. Sa darating na panahon. So ang tama kaya nga idgham kamila, complete idgham kasi nga yung automatically parang nawawala ng saysay yung unang lam diyan. Dahil sa pagpasok ng pangalawang lam. May mga tao na pumapasok sa buhay mo, okay, na kung saan ay nagiging walang saysay yung naman tayo eh. Okay. So kaya wala biyaja'al lahu waja. Kaya idgham kamila dito. Kaya since na sila ay mga dalawang lam, no? At of course wala siyang katangian ng gunna. Kaya naman wag mo siyang gawing yaj'al lahu, mali po 'yan. You know? Okay, kundi wala yaj'al lahu. Tuloy-tuloy po ang buhay. So wala yaj'al lahu. Okay. Now, andyan maliit na waw diyan, di ba? Maliit na waw diyan, na alamatu waw sagira. Ano ang rules ng mad dyan, ng prolong? Anong rules? Anong klaseng mad yan?
Sagot. Madsila. Mad sila. Okay. Mad sila. Hindi sila, ha? Okay, mad sila. Sila. Okay, mad sila. Okay, mad sila. Dalawang klase ng mad sila. Kubra o sugra? Siguro. Okay. So, yan ay sugra kasi ang mad kubra, kapag ang mad sila ay kapag mayroong kasunod na hamza. Malinaw? Na kung kaya, walam yaj'al lahu. You know? So, walam yaj'al lahu iwaja. Okay, iwaja, yan ay ain, ha? Okay, hindi siya iwaja, ha? Kasi nagiging hamza ang tunog kapag iwaja. Dapat, iwaja, iwaja. Okay, iwaja. Last but not the least, bakit mayroong sinjaan sa dulo? Anong ginagawa ng sinjaan? Ha? Ayan, wala naman Ustad. Ah. Anong ginagawa ng sinjaan? Sirit po. Ano? Anong sirit? Walang sirit. Hindi ko alam. Oh, sige, ano ninyo? Pag-isipan ninyo, na ano na Stopping rules, Ustad. ah? Stopping rules. Stopping rules. Pwede ka mag-hinto at pwede ka mag-dumiretso. Pwede kang huminto at pwede kang tinatawag na dumiretso. Sure? Hindi ako sure. Alam. Ah. Ano niyan? Alam niyo yan. Bakit mayroon tinatawag na iwaja? Hindi ko pa nag-aralan yung sa dalawang starting na may error. Hindi, meron yan. Napag-aralan. Lang. Oh, laban na hindi man nakasaad sa pag-aralan yung tinatawag na stopping sign ng scene? Hindi ko Yung Ustad na share, sa akin. yung slide post, Ustad. Ha? Slide post. Hinto ka na ng saglit. Tapos, Mas pwede may diretso yung kasunod na ayaw, Ustad. paano yun? Sige nga, i-execute mo nga yan. Takak-tak. Pabigla Ustad. Mm. Takak-tak. Okay, good. Ano yan? Ang tawag dyan is, yes, ang tawag dyan ay tinatawag na sabihin natin, ay sakta. Okay? Ang tawag, sa Arabic yung saktatun latifa, bahagyang tinatawag na paghinto pero hindi ka hihinga. Maninaw? Yan ang tinatawag na pagkakaiba niyan. Yan ay applicable. Okay, applicable lamang yan kapag continue mo ang pagbaba sa susunod na aya. Maninaw? Pero kapag ikaw ay titigil diyan, hindi mo na kailangan i-apply siya. Hindi mo kailangan i-apply yung rules na yan, yung sakta. Okay, sakta tun latifa. Iwaja. So, nagiging, okay, since na iwaja, ano bang original na position yan? Kung wala yung sin, anong tinatawag na haraka ng gym? Ay? Matabi. Yes, we're talking about the haraka. We're not talking about the mad. Anong haraka yan? Kasra. Fathad. Anong fatha? Fathatain. Tanwin. Oh, iwajan. Iwajan ang original dyan. Okay, iwajan. So, since natitigil ka dyan, naging iwaja. So, anong tawag sa mad na yan? Mag-iwad. Mad? Iwad. Sure ka? Mad iwad? Hindi po ako sure. Okay, ano? Sige. Isipin nyo na mabuti. Matabi, Ustad. Matabi. Matabi'i? Sure ka? Tapos, Ustad. Really? Ano yan? Matabi, no changing sa ating rule. Anong rules yan? Kalimutan ko talaga yung Ustad. Ano yan? Hindi yung arid lisukon? Sa palagay nyo?
Ayun, mad-iwan starting rule. O, mad, Mad-iwan starting rule. mad iwag. Sigurado ka, ah. Opo, sigurado po. Final answer. Okay. Tama lang. Maganda po yan, Ustad, para nalilitap. Taknali. Oh, tuloy. Yes, okay. So, yan ay tinatawag na mad al-iwab. Okay, kasi ang ibig sabihin ng tinatawag na iwab, ang tawag siya iwab. Yes po. Iwad. Kasi ang mad al-iwab, ang ibig sabihin, para siyang pamalit ba? Sa halip na iwajan, so ang kapalit nito ay nagiging tinatawag na, sabihin natin ay mad. Kaya tinatawag na mad na iwab. Okay? Iwad. Mad iwab. Okay? So yan ay mad iwab. So iwaja. So ulitin po natin yung sinjaan na bahagya. Yan ay saktatul latifa. Okay, saktatun. Ibig sabihin sakta, ibig sabihin yung bahagyang pagtigil, pero hindi ka hihinga at applicable lamang yan kapag tuloy-tuloy ang pagbabasa. Halimbawa, okay, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. So hindi ka siya hindi ka hindi ka hihinga. Okay? Hindi ka ganoon. Stop ka pero tuloy-tuloy pa rin yung hininga mo. Okay? Pero may bahagyang interval. Okay, so yun. Pero pag titigil ka dyan, mawalan ng saysay ang saktata na yan, mga kapatid. Okay? Sabi ka tanong, Ustad. Go ahead. Ustad, meron ba rules na kung gaano lang kabilis para makontrol yung pagbasa? Actually, ang pamamaraan kasi ng pagbabasa, mayroong tadwir, mayroong tinatawag na tahqiq, mayroong sabihin natin, sinasabi nilang, actually lahat yan ay tartil, ako rin sa mga ibang mga scholar. Subalit yung tartil na ito, may mga bahagi ito at ginagawa nilang mga subdivisions, kumbaga. Okay? So, depende sa, halimbawa, kasi depende sa bagal ng pagbabasa yan eh. Depende din sa bilis ng pagbabasa. So, doon may bibigay, halimbawa, pag mabilis ka magbasa, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. So, na-determine din kahit paano yung mga mad. Okay? So magkakaano yun sa kumbaga sa pitik ba, harakat, no, yung hit ng kumbaga ng letra. At kapag mababa naman o magaan naman o sabihin natin mabagal, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. So, sumasabay din kung papaano ka magbabasa pagdating sa bilis at pagdating sa bagal. You know? Any clarification? Ustad, paano po yung mga nagbabasa na yung mga south yung sobrang matatakas na? Actually, may mga ibang mga ulama na talagang ginundi na ang ganong klase ng sabihin natin ng pagbabasa. Okay? Kasi nga, na hindi na, wait lang. Hindi na kumbaga, yan, hindi na siya sabihin natin, hindi na siya naaayon doon sa tamang kung papaano ito ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang sinabi nila. Kaya may mga ibang mga scholar na kinundi na ito. Ayaw nila itong pamamaraan ng pagbabasa na masyadong mahaba. Kasi nga, basically, hanggang 6 na harakat lamang ang pwedeng ibigay. Kumbaga, ultimately, hanggang 6 lamang na harakat ang pwedeng ibigay sa pinakamahabang ng mad. Di ba? Hanggang 6 harakat yan. Walang 10, walang 15, walang anuman. Wala. Kaya naman, may mga nagkundi na talaga dyan. Although yan, ay mga scholar, may mga ibang mga scholar din na sumasang-ayon dito, may mga sarili silang explanation. That issue ay iwan natin sa mga scholar. Sila na bahala magtalo-talo sa bagay na iyan. You know? Okay. Pero mas safe ka doon sa mga
normal na pagbabasa, hindi yung masyadong mahaba. You know? Kaya ito yung apat na pamamaraan o tatlong klase ng pagbabasa. Una-una yung tahqiq na sinasabi nila. Ito yung pagbabasa ng Quran sa pamamagitan ng kahinahunan ba, mahinahon. No? Mayroong kapanatagan na mayroong kasamang pagnilay-nilay sa mga kahulugan nito at pag-iingat sa pagsasakatuparan sa mga batas ng tajwid. So, maibibigay mo lamang yan kapag talagang alam mo yung binabasa mo. Nakapag-aral ka. Halimbawa, katulad namin. So, habang binabasa namin, maaari namin i-apply yung tahqiq. Na habang binabasa namin yon, alam namin yung binabasa namin, yung kahulugan nito. As much as as much as we understand, no, ng mga, kasi hindi naman lahat ng aya naintindihan namin, kailangan namin ng tafsir, kailangan pa namin ng ibang, which is ng mga tafsir. So maaari sa ibang pagkakataon pwede namin ibigay yung tahqiq. Halimbawa yan sa aya na yan, kaya kong ibigay yung tahqiq na habang binabasa ko ito ng mahinahon, no, mayroong kapanatagan at kung hinihimay-himay ko yung kahulugan ng aking binabasa. So I can really apply that. Okay? Sapagkat, of course, kahit pa paano nakapag-aral din tayo. Yung al-hadar naman, ito yung mabilis na pagbabasa. Subalit, bagamat mabilis na pagbabasa, mayroong kasamang pagsubaybay. Of course, mayroong kasamang pag-iingat sa mga alituntunin ng tajwid. Okay, makikita mo sa mga nagbabasa, mabilis, no? Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. So, mabilis sila, pero at the same time, very careful sila sa tinatawag na rules ng tajwid. You know? Okay, yun ang tawag dyan is al-hadar. Now, the last category ay walang iba kundi yung tadwir. Yung tinatawag na tadwir. Ang tadwir naman, ito yung pagbabasa sa pagitan ng tahqiq at pagitan ng al-hadar. Hindi siya mabagal at hindi siya mabilis. Katamtaman lang. Diba? At alam natin, gusto natin ng katamtaman. Diba? Ay. Okay. Uy, meron tayong bisita dito si kapatid. Okay, shout out si Kaingay. Okay, alika. Okay, pumunta ka din eh. Nang ikaw ay makakita at masilayan ng mga kapatid natin. Lumayo pa dyan. Mashallah yung mga natin dyan, yung mga muhadars dars natin. Mashallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagulantang na. Naglabasan ng mukha. Sample lang na Stad. Hindi ka pwede makalabas na wala kang sample dyan. Kailangan na basahin mo yan. Saan po? Ito yung ayos. Basahin mo, Basahin mo. Suratul Kahf. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Okay, Iwaja. Okay, mashallah tabarakallah. O diba? So napupulo. Tapos huminga siya kasi nabusan siya ng naibusan. Oh. Wala. Talagang one-on-one siya. Wala sa online. Patawad po mga kapatid at napadrop by lang. Exit. Okay, so last but not the least, si Isa. Pakinggan natin si Isa since siya yung last na bisita natin. Fadal. Salamat mo, Ustad. Nagpalit ng ano kasi pagtrabaho yung kanina. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Mag-a'udhu billah ka sa itong binabasang Quran. Okay? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitab. Abadihi, hindi abdahi. Abadihi. Abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. So, pinapahaba mo sa ba. Kitaba, walang madyaan sa ba. So, huwag mong pahabain. And at the same time, yung anzala, yung ikhfa, hindi mo na ibigay. Baka idimandakan yan sa Supreme Court. Okay? So, kailangan ibigay yung ikhfa, which is gunna. Anzala. Okay, isa pa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihi. Abadihi.
عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا Aywaja. So, mad yan. Mad yan. Aywaja. Mad. Aywa. Aywa. Aywaja. Okay? So, mashallah, tabarakallah, kapatid na Isa. Ano? Yes? Everyday niyo yan. Actually, ay mayroon lang kami mood ngayon, kaya hindi naman siya everyday, pero alhamdulillah, dahil sa request ni Abdul Aziz, nakakaya naman kay Sheikh Abdul Aziz, no? Mm. So, Abdulaziz. mashallah. So, alhamdulillah, so far mga kapatid, so ito yung ating natutunan ngayon sa unang aya. Unang aya pa lang yan, pero marami kang dapat, o marami tayong dapat malaman. Di ba? So, Wait lang. Meron pa siya darating. May mag-receive pa inshallah. Sarap po mo na aralan lang. oh, sa totoo lang, hindi nakakasawa pag-aral ng Quran. Yes po? Everyday na yan. Hanggang matapos ang Ramadan. Anong sabi mo, kapatid na Almero? Yes, of course, mga kapatid. Masusunod hanggat buhay pa tayo, inshallah. Yes, inshallah. I-review natin. Kasi ako din, kailangan ko ng review kasi masyado nang toxic ako sa trabaho, mga problema ng ibang tao. Yan na naman. So, kailangan talaga ng refresher, ah? Nasaan channel naka-live yan? Ko nga, naka-live ba ka? Actually, naka-live man, pero walang nanonood. Di ko lang alam kung bakit may restriction ata yung yung live. Meron ka. May live ba? Pero bakit walang nanood? Ano nga, watching nga ako eh. Yun, dami cellphone. Saan yung channel? Saan yung channel, Sheikh? Sa ano ko? Facebook page. Ayan, meron ko. As in? Meron, may na-comment nga eh. Okay. Pero mag-aywan ko lang bakit nakaganyan. Okay. So hopefully mayroon ba kayo natutunan? Hopefully inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ganito yung gawin natin. So hangga't anong kubra? Iba yung ahas yung pinag-ahas mo, binanggit mo kubra. Okay, yes, Isa, may naghano ka? Naghands up ka? Ako, Ustad, pwede po ba aming mag-request ng yung kagaya ng magpapaliwanag ng kanina na yung pinapaliwanag ko yung bawat rules? Pwede mo ba tayo magkaroon ng pag-aaral tungkol doon? Okay, go ahead. Ibig sabihin, pag-aaral ng tajwid. Yung kasi Ustad, kung kagaya po sa amin, aminado po ako yung pagdating sa mga rules, hindi po tayo na maaaring makalimutan kung paano mo i-apply. So, yung kahit review lang po kung meron po kayong oras dyan. Sige, wala namang problema. Walang problema. Hindi ka naka-follow sa akin. Hindi, yan. Nakapalo yan. Hindi ka naka-follow sa akin. Nakapalo. Hindi siya naka-follow sa akin, no? Kaya hindi pa niya So, parang may ingay ka sa... Parang may ingay. Ang dami kasi. Mamigay yung sa business eh. Sino kaya yan? Actually, wala namang problema. Inshallah, nila kung sabi natin pag-usapan yung review. Kasi ako din, sa totoo lang, dati ay tinuro ko na ito sa actually, meron akong book mismo na ginawa ko mismo yung rules ng tajwid in details. Hindi pa lang siya naayos at hindi pa siya may mga ilang pa na kailangan tapusin, pero as a whole pwede nang pakinabangan. Okay, yung kaya nga gusto ko inshallah matapos 'yon para maging book na at may bigay ko at may distribute natin sa ilan sa mga kapatid natin inshallah subhanahu wa taala. Okay? Pero anyway, as your request, inshallah bigyan natin ng oras at pagkakataon na i-review, magkaroon tayo ng review. Tulad nito, isa ito sa mga pamaraan ng pag-review kasi halimbawa, yun, bawat aya, nalalaman natin ano yung mga specific na rules, no, sa makukuhang aya natin ng tafsir ng Suratul Kahf. So kasama yung minsan kasi di ba mababa yung boses mo. Pwede kang mag-stop na, di ba? No, yung tinatawag na stop. Kasi yun, isa yun sa mga mahalagang dapat pag-aralan, yung stopping.
Kailan ka pwede mag-stop at ano yung mga ipinagbabawal na pag-stop. Okay, maliban lamang kapag kailangan, kapag hindi ka mahuminto, mamamatay ka, ay problema talaga 'yan. Okay? Mawalan ka ng hininga. Kailangan namang pilitin mo yung ano. Oh. Ayun, At sa saka yung pag nag-stop ka, kung ilang ayaw yung babalikan mo ba? Yes, okay. Kung saan ka dapat babalik, kung saan ka dapat kung wala ka naman talagang babalikan, no? Umasa ka pa na may babalikan pero wala na talaga, no? So, may mga ganun din na actually yung mga pag-aaral natin ito, mas nag-connect tayo sa hugot ng buhay natin, nakaka-relate tayo. So inshallah, pag-aaral na natin 'yan. Bigyan natin ng oras 'yan inshallah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Pero kailangan cooperative kayo, ha? Opo, Ustad. Inshallah po, inshallah po. Okay. At saka hindi pwede yung mga outsider. Ganun pumasok kanina, Ustad. Parang may nakapagyan na Ustad. Wala siyang viewers. Kaya nga naka-live pero hindi ko nga alam baka meron akong restriction siguro kaya Oo, ganun. wala siyang, Bilby Box School. Pero meron siyang ads. Yung mga ads po, papasok na lang. Okay. So yun ang mahalaga, yung ads. Joke lang. Okay. So hopefully meron tayong natutunan kahit paano. Alhamdulillah at the same time ay ibig sabihin double purpose tayo. Hindi lamang tafsir ang natutunan natin, bagkus yung pamamaraan din ng pagbabasa ng mga aya na ating makukuha inshallah. Kaya pag nag-graduate kayo, mashallah, talagang anong itatapon sa inyo na masasagot ninyo inshallah. Nag-isip-isip na si si Kaingay kung malilipat na siya, kung magtatawba na siya. Mag-fill up ka na ng transfer. Transfer form. Sana maka-hajj muna. Mag-i-insure ka na Mag-isra. Kasi dito sa amin masaya eh. Meron pang outing. May outing pa kami. Meron educational outing. Punta kami doon akit kami sa bundok ng Noon. Salamat ba? Siyempre Noon. Hindi naman nila kailangan ng tourist dyan. Ikaw na yun. Meron pang FM. Half million pa yan. Ay, siya. Bayaw. Okay, baka makakita ulit ng panibagong bayaw. Okay. Wala si bayaw eh. Iwan ko baka busy yun. Hindi. Basta. Check internet yan. Gusto pa ata magkano. May susunod pa ata sa start. May balak pa. Internet interruption. Hindi. Interruption yan. Internet interruption ba? Oo, kasi nag-i-share pero hindi siya Hindi naman kasi kung internet interruption wala naman masyadong anyway, baka babagal yung internet namin dito. Hindi, sa beta. Okay? So, sino pang hahabol? Sino pa any question? Walang tanong? Ustad, anong gagawin mo sa doon? Kano man naman, wag mo naman personal ng mga tanong na yan. Okay, ano pa? Si Bawas na akit dito sa bahay. Akit siya mag-save dyan siya. Masya. Kung nakaraan mo pa tinatanong kayo Ustad yung sabon niya, bro. Kaya nga. Alam, actually dito sa sa Google Meet, meron siyang parang background ata. Pag mayroon siyang background na ito, halimbawa yan, akala mo nasa ako. Nasa Germany. Alhamdulillah. Alam mo, Sheikh, kahit wala ako sa klase, nagsasaulo ako niya hindi mo ayan. Maganda. Pero iba talaga yung pinag-aralan mo yung sinasa ulo mo. Diba? Lalo na pag Mas lalo mong mga tafsir mo. lalo mong mararamdaman yung nito, yung kahalagahan nito.
Ito talaga yung sabi sa Ustad, yung tafsir talaga, yung pag-aralan. Mas madali mong makukuha yung pag-aaral ng tajwid. Baka may isasuggest kayong technique sa pagsasaulog. Topic mo nung tafsir sa Ah. isang beses ko natin siya. Pero iba na ngayon, nag-level up na tayo. Kung paano So inshallah, kasi kasi iniwan ko ba, kasi hindi ako kontento sa isang yung bahagyang tafsir lang na yung bang naintindihan mo lang yung kahulugan ng aya. Hindi ko hindi ko linya yun eh. Ang linya ko yung dive in talaga, na yung halongkatin lahat, kung pwede lang pigain lahat ang pwedeng matutunan doon. Kailangan alam ng mga estudyante ko sa hula paano ako magbigay ng mag-lecture ng tafsir. Nakapalo na namin talaga. Nakapalo namin na yung Ustad na Alhamdulillah. stretch out Yes, out. Yan, halimbawa, sa next natin, topic natin yung alhamdulillah, isang lecture na yan. Isang lecture na yan, alhamdulillah. Isang lecture na yan. Ano yung mga tutunan mo sa alhamdulillah? Okay. So, nandyan na si Bayaw? Hindi ko alam. Lang. Ano ba inaantay kay Bayaw, yung cake? Uy, 6:20 na. Anong oras ng iftar? malapit na. Bumaba na ng 1 minuto eh. Ay lang. Bumaba na ng puro 1 minuto eh. Baka hindi natin mahintay si Bayaw kasi iftar na. Oo nga. Ha? Pag bumaba, may siya ng 1 minuto. Extend lang siya ng Ustad. 34. Okay, di lang siya. 14 minutes na lang po. Ay, at saka invite ko pala kayo bukas, meron akong lecture. I was invited by Al-Itqan Institute, no? Quranic memorization ata yun. Ikaw ba mag-judge na? Saka abet ko na rin. Ano yung judge? Sa Quran competition dito sa ICD. Walang invitation sa akin. Walang invitation. Baka mga madinis po. Tsaka hindi man ko kailan in-invite nila. Wala. Iwan ko. Parating mo sa kanila yan, joke. Buti na may interruption. Okay, wala na ba? Kasi mag-prepare na tayo mga kapatid. Kasi alam ko kayo din, nag-prepare din kayo sa iftar dyan. Okay, so... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakatuh. Isa. Ay na ba yung Ustad? Bakit? Ayan. Murang lasing ata si Bayaw. Makarinig naman. Sa Murakato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galing ka ata sa inuman Kamusta po? Pasting uminom. Okay na. So bago tayo mag-adjourn. Okay, magbasa ka na. Ikaw ang hinihintay. Yes, ako? Oo, sino pa ba? So ganito okay, ito nahiya ka bang magbasa? Walang problema kasi ito naka-record man siya sa na-recording siya sa OBS, so i-upload ko yan sa YouTube para balik-balikan sa sino mang gustong mag-review inshallah. Okay? So siguro i-adjourn na lang siguro natin inshallah kasi wala ng oras. So ayaw kong gambalahin yung mga orasin nyo sa kunting bahagyang paghihintay ng iftar. So dudua. So maraming salamat inshallah ay masundan ito nila. Okay? Okay. So maraming salamat mga kapatid sa inyong presensya. Jazakumullahu khairan, ay pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.